What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Bali-balita ngayon sa social media itong pirma nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano ay magiging abogado ng anak nito na si VP Sara Duterte sa petisyon sa Korte Suprema kaugnay sa kinakaharap na impeachment case. Na ano sa tingin nyo dito mga kababayan? Na kayang-kaya ba na palagan itong si Tatay Digong ang mga grupong nagsampa ng kaso sa kanyang anak? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sa nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kamakailan lamang ay sinabi ni VP Sara na kung pwede ayaw niya na ang tatay niya ang manguna o maging abogado niya sa impeachment case dahil una nire-respeto niya ito lalo na sa katandaan niya na hindi na dapat na-stress. Ngunit iba talaga ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak at mukhang walang magagawa si VP Sara kung itong si Tatay Digong ay gusto magrepresenta bilang abogado niya. Iba talaga ang puso ng isang Tatay Digong. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Ito na nga, mukhang finish na. Ika nga, game over. Bakit kanyo? Kasi po, itong impeachment na ginagawa ko kay VP Sara, alam naman po natin, ito'y pamumulitika at panggigipit lamang sa kanya at paninira lamang po sa mga Duterte. At ito na nga, si Pangulong Duterte mismo ang magiging abogado. Kasama ho sa pumirma mga kababayan, si Pangulong Duterte. Pero bago yan, pag-usapan po muna natin, ano ba itong kasong o sinampa sa Supreme Court? Bakit pinatitigil? Ano ba ang dahilan ho niyan? Alamin po muna natin. O, ito. Balita, naghain ng petisyon ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para questionin ang proseso ng Kamara sa impeachment laban sa kanya. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano ba itong pasihan ni VP Sara dyan sa paghahain niya ng petisyon? Kini-question ni Vice President Sara Duterte ang naging proseso ng impeachment laban sa kanya ng Kamara. Iginiit ng bise na nilabag ng Kamara ang saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint dahil hindi nito agad inaksyonan ang naunang tatlong impeachment. Yon. So ito yung pinapaliwanag natin kagahapon, di ba? Na sabi ko nga sa inyo, panoorin niyo po yung aking video kahapon. Umaga ko in-upload dyan. Panoorin niyo po yan kasi nandyan yung paliwanag ni Atty. Torion at ng kanilang grupo. Ay, kasama pala ko doon. Atty. Torion at ng aming grupo na nagsampa sa Supreme Court na sinasabing ito ay pinatitigil dahil ito po ay mali, illegal na ginawa ng Kamara dahil hindi nga po dininig yung unang tatlong impeachment complaint. Dapat inuna muna yon at bago ho itinuloy yung pang-apat. Kaya lang ang ginawa nga ho nila ay pinastrack na ho nila doon sa pang-apat tapos para hindi makuha yung unang tatlo. Mga kababayan, importante ho yan sa batas kasi hindi pa pwedeng sunod-sunod ang reklamo ng impeachment. Kailangan may pagitan ng 1 taon. Yung dating impeachment, dapat to dininig na kagad noong palang Disyembre. Pero pinaliban ho nila. Alam nyo naman po, eto hindi, alam mo naman mga congressman natin, yung iba dyan, yung karamihan dyan, bobo. Karamihan dyan, hindi abogado. Karamihan dyan, nagmamagaling. Yan ang totoo. Wala akong biro dyan, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Karamihan po dyan, mga ano lang, parang napulot mo lang sa kanto. Diba? Lalong-lalo na yung mga wild. Kaya nga ito, mga kababayan, ito rin po yung sinasabi ngayon ng abogado ni VP Sara Duterte na mali ang ginawa ninyo, hindi tama yan, kailangan yan na itigil dahil bakit yung fourth impeachment complaint na kaagad ang may violation, ika nga. Pagpos ay yung ika-4 na impeachment complaint ang kanilang ipinasa sa Senado. Sa kanyang petisyon, hiniling ni VP Sara sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para pigilan ng Senado sa naisagawa ang impeachment trial sa kanya. Paglabag daw sa saligang batas ang proseso ng impeachment sa Kamara dahil isang impeachment lang ang pwedeng ihain sa impeachable officials sa loob ng 1 taon. Inihain ng bise ang petisyon kasunod ng paghain din ng petisyon ng ilang kaalyado ng mga Duterte laban sa impeachment. Sunod-sunod na. Naku, yari kayo ngayon. Pero ito, mas matindi ito. Si Digong mismo, si Pangulong Duterte mismo ang abogado. Samantala, nanindigan naman si Senate President Chito Escudero na hindi magpo-convene ang Senado para... Ayan, kasi ang dami yung nagpipilit daw sa kanya. Ang dami yung nagpipilit daw sa kanya na i-convene na. Kasi, di ba, sinasabi nga niya, sa June na, yung sa 20th Congress na ang ating pag-usapan po yan. Hindi pa pwede yan ngayon kasi kailangan ng plenary. Kailangan po muna silang bago madire-diretso dun sa impeachment trial. Okay? Marami daw sabi, di umano. Mamaya, sasagutin yung Chito Escudero yan. Marami daw. Tablado yung mga media dyan, atat na atat Alam mo naman yung mga media, matindi pa laman yan Alam mo naman yung mga media na yan,
May ano yan, may retainer siya mga yan eh. May retainer siya sinusuot sa ngipin. Hindi, may mga retainer siya eh. Hindi natin alam kung sino nagpupush niyan. Impeachment trial ni VP Sara habang nakareserve Paano ba naman kasi Sir Banat Bay, pati yung mga media ngayon nababayaran ng mga bangag. Kaya ganyan din ang kagustuhan nila na may impeach itong si VP Sara nang makakuha ng allowances galing sa mga bangag. Ito mga kababayan yung balita. Oh. Ayan, oh. Ayan na ho yung balita na kung saan si Pangulong Duterte ay tatayo bilang abogado sa issue ho nito sa Supreme Court. Yung kanilang petition sa Supreme Court. Kasama po si Pangulong Duterte at si Lucas C. Carpio Jr. Ito yung balae daw ni Pangulong Duterte daw ito. So yan ang tumatayong petitioner ng Office of the Vice President na ipatigil ho itong impeachment dahil ito ay hindi dumaan sa tamang proseso. So kasama ho si Pangulong Duterte ng abogado. Ang tanong ngayon, kasi may mga nagtatanong ibig bang sabihin nito ay tatayong abogado si Pangulong Duterte sa impeachment? Aba, malamang sa malamang. Sa tingin ko, tatayong abogado si si Pangulong Duterte sa impeachment ni VP Sara Duterte. Sa tingin ko, siya po ay tatayong abogado diyan. Kasi nga ho, dito pa lang maaring hindi ho siya yung mismong nagsasalita kasi pwede naman iba yung pero naandun lang siya nagpapayo doon sa mga iba pang nagbibigay ng instruction doon sa ibang mga abogado. Ito kaya nga siguro, ito na yung first step. Ito na po yung first step ng pagsama niya, 'di ba? Ay yung pagpetition niya sa Supreme Court na itigil po yung impeachment. Ayan, ito pakinggan lang natin 'to. Maganda itong isang ginawa sinabi ho ni Chis Escudero. Ito, chotamate. Ito, ayan. So yun lang, sir. Parang as an argument, to raise that, to answer that argument na why would you treat it differently? Well, because nga, sir, mayroong mga calls sa'yo, mayroong ni-raise sa Supreme Court, may mga letters sa'yo urging you to act on it. I don't define that as clamor. There are people asking for it. Sang libro namang sinabing naging clamor na yung isang kaso. May nakalagay ba sa definition ng clamor na dapat 5 kaso, 10 kaso, 15 kaso, 20 kaso bago maging clamor? Isa pa lang yung kaso Ang sumusulat sa akin, 3 pa lang. Teka muna. Kailan magiging clamor? Ilang sulat? 3 pa lang 3 sulat, 1 kaso. Clamor na ba yun sa libro mo? Sa libro ko, hindi. Barado yung media. Kasi meron sinasabi yung media, alam mo yung ginagatungan ng media. There is a clamor na kasi sinasabi na nila Chis Escudero sa 30 sa June pa. Okay? Sinasabi ngayon ito, di ba may nagpetition? Then simula na ngayon, mag-convene na kayo. May clamor na clamor na kagad yun. Yung sinasabi ni Chis Escudero, clamor na kagad yun. Ilan lang ba yun? Diba? 32 million ang bumoto sa Vice President. Yung clamor na sinasabi nyo, ilan? Wala pang 10. 4 lang yung sumulat. Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Naging religious tayo. Naging religious tayo. Sabit din talaga itong media na to. Anong gusto mo? Yung pagiging religious ng tao, Sunday lang. Naging religious na tayo. Para bagang, hindi tamang pag-usapan yan. Pag Sunday lang yan. Hoy! Ang paniniwala is nasa buhay yan araw-araw. Ito nga, ang ganda example ni Jesus Escudero. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo to Di ba? Yung box populi, box populoy. Di ba yung mga ganyan-ganyan? Hindi ako naniniwala doon. Bakit? Marami. Doong panahon ni Kristo, marami at karamihan sumisigaw na ipako siya sa krus. Do you mean that's the will? Hindi ho. Ibig sabihin ba, dapat sundin natin yun? Although natupad dahil nga sa kasalanan ng tao. Dahil sa human sin. Kaya natuloy ang pagpako kay Kristo. Kaya alam mo, example na ho tayo. It doesn't mean maingay. It doesn't mean sumisigaw ang tao. Yan ang dapat nating sundin. Tapos sasabihin, bagay religious na tayo. So ano yun? Doon ako nabuisis sa komento ng babae. Tingnan mo pakinggan nyo. Libro ko, hindi Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Naging religious tayo. Parang dirindiri ka, Huwag ka magsisimba sa linggo, Dirindiri ka dun Huwag ka magsisimba! Dapat sa'yo itaboy sa simbahan Ayaw mo religious, di ba? Huwag ka dito. Ayaw mo pag-usapan na reliyon O ayaw mo maging basihan natin ang buhay
Ayon sa Biblia eh. Linggo lang pala gusto mo eh. Ano ka, Christian Sunday? O Sunday Christian? Mamili ka doon sa dalawa. Just, ano lang, sir. Sige, yung clamor. Just to make it clear lang, sir. So parang malinaw lang, sir, ngayon, ang kikilalanin niyo lang na magkocompose sa inyo, Supreme Court. Alam ko namang sabihin kong hindi. Kung naman. Hindi. Diba? Kahit magkaroon ng clamor, Sino ba kasi nagtatanong na yan? your definition ng clamor, Supreme Court pa rin, sir, yung susundin niyo. Ang susundin namin kung ano ang tingin naming tama at dapat, hindi ko anong gusto ng mga may kulay at partisano ng mga grupo at tao, pabor o kontra sa impeachment. Ilang beses ko nang inuulit yun. Yung nagsampa ng kaso para i-compel kami, klarong tutol ayaw kay VP Sara at gusto na siyang ma-impeach. Yung nagsampa ng kaso ngayon, laban sa Kamara para questionin naman yung proseso ng Kamara. Kayo lang mga bangag ang may gusto ng impeachment hindi ang taong bayan. At kung tatanungin nyo ang nasa baba, no, ang mga ordinaryong mamamayan, sasabihin pa nila na ang dapat ma-impeach walang iba kundi si Bungit. Para klarong Ito lang mga kababayan, simple lang sinasabi niyo, Chis Escudero. Idaan natin sa tama. Pag-isipan natin na maigi. Siguraduhin natin planchado. Bakit ba kasi nagmamadali? Utos ba sa inyo yan ni Speaker? Ate, ba't ka nagmamadali? Ano mang clamor yun? Isang tao lang yung nagpetisyon eh. Tapos 4 lang yung sumulat. Kano naging clamor yun? Pinaha-high blood mo ko eh. Tapos magagalit ka pa ngayon pag kumuha ng wisdom from the scripture. Te, huwag kang magsisimba ha. Huwag kang magsisimba talaga, te. Hindi, alam mo mga kababayan, huwag tayong ganun. Kaya nga merong tayong Biblia to be used, di ba? Inspired by God to use as a pattern sa buhay natin. Para, alam mo, hindi tayo perfecto eh. Kaya nga natin kailangan ng salita na. Ang hirap kasi sa iba dyan. Ang tingin sa libro, sa Bible. Hindi, ito, diretsuhan tayo. Tingin natin sa Bible, para nakakapasok. Kaya, ganun. Huwag natin basahin yan kasi nakakapasok yan. Ang Bible, gabay nga yan eh. Para gabagang manual ng buhay.